GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksiha! Sa gitna ng iringan ng Pilipinas at China ukol sa Spratly Islands, Malacanang, nanawagan na tigilan muna ang palitan ng mainit na salita. Pero Pilipinas, handang humingi ng tulong sa Amerika sakaling magkagipitan. Matapos abutan ng bagyong Dodong sa Laon, 24 na mga islang nawala ng lubog ang kanilang bangka, nailigtas na. Mga magulang at estudyante, ano kaya ang masasabi sa panukalang ilipat sa Setyembre ang school openings? Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, 3D rendition ng watawat ng Pilipinas sa iba pang art installation, tampok sa isang art exhibit sa Makati. Tangkang pagnanakaw sa isang kotse sa likod ng Camp Aguinaldo, huling-huli sa CCTV. Video ng batang Phil-Am habang ginagayang performance ng isang character sa Glee, hit na hit sa internet. Dalawang black Himalayan bears sa Malabon Zoo, nagdiwang ng kanilang ika-10 kaarawan. Saksi! Ng Pilipinas at China ukol sa pinag-aagawang Spratly Islands, umapilang ngayon na Malacanang na ihinto na muna ang palitan ng may init na salita. Pero sakaling lumala ang tensyon, ayon sa Kubong Santatahan, handa raw humingi ng tulong ang Pilipinas sa Amerika. Darito ang report. The Republic of the Philippines has stated its position on the various territorial issues in the West Philippine Sea. We are committed to dialogue with other claimants. We call on all parties to refrain from inflammatory statements that would make it more difficult to reach a mutually agreeable solution. Malinaw ngunit maingat ang pahayag na ito ng palasyo hinggil sa pinag-aagawang Spratly Islands. Kasunod ito ng pahayag ng Chinese Ambassador Liu Jianxiao laban sa mga umano'y nagtatangkang pakinabangan ng mga isla. We're also calling on other parties to stop searching the possibility of exploiting the resources in this area where China has its claims. Pero giit ng Armed Forces of the Philippines, hindi raw bababa sa 6 mga insidente ng panghihimasok umano ng China sa Kalayaan Group of Islands ay tinuturing ng Pilipinas sa pag-aari nito. Bahagi ito ng mas malaking Spratly Islands na ayon sa China ay teritoryo nila. Kinundina ni Senate President Juan Ponce Enrile ang banta ng China. You try to come near me and I will show you that I can bite you like a flea. We cannot even act as a flea because we have no sting. And China has just built its first aircraft carrier. And what do we have? A paper boat. Ang kakulangan ng gamit, siya ring daing ng mismo mga sundalong Pilipinong nagbabantay sa isla nang minsang makapanayam sa programang Eyewitness. Kaya naman ang AFP, handa raw humingi ng tulong sa Estados Unidos. We just have to respect whatever process they would undertake if ever they would come to our defense or not. But the most prudent thing to do there is really to prepare ourselves. The United States is not a party to the dispute. I understand its concern, which is not really necessary after all, because this maritime waters has always been safe. Sa kabila ng mainit na palitang ito, naniniwala ang palasyong nananatili magandang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Despite all these statements that you've heard the past few days, maganda po ang ating relasyon sa bansang China. Malaparaisong ganda ng daan-daang islands, reefs at atolls sa malapit sa Palawan. Pero higit sa ganda, pinaniniwala ang mayaman ng lugar sa langis at natural gas. Kaya bukod sa China, ilang dekada na rin inaangkin ng Vietnam at Taiwan ang buong Spratlys. Katulad naman ng Pilipinas, ang Brunei at Malaysia na inaangkin ng ilan sa mga isla. Itong Mayo ay nakusahan ng Vietnam ang China ng pagsira sa exploration cables ng isang Vietnamese oil survey ship sa mga isla. Nasinundan naman ang anunsyo ngayong araw na magsasagawa sila ng live fire drill sa South China Sea sa susunod na linggo. Para sa saksi, Ivan Mayrina, nag-uulat.
Samantala nailigtas na ang 24 na mangingisda na nawala sa laot sa kasagsagan ng bagyong Dodong. At nakalabas man si Dodong sa Philippine Area of Responsibility, isang panibagong low pressure area ang binabantayan ng Pag-asa sa bahagi ng Southern Mindanao. Darito ang report. Tanging mga life jacket at buoy na lamang ang inabutang nakalutang ng Philippine Coast Guard sa karagatan kung saan napabalitang lumubog ang FB3M's Wolf sa Bolinao, Pangasinan, sakay ang 24 na mangingisda. Ayon sa PCG, Martes pa na maglayag ang ferry mula Pangasinan para mangisda sa Spratlys. Wala pang bagyo noon, pero inabutan ito ng bagyong Dodong habang pabalik sa Bolinao at nawalan na ng kontak sa mga otoridad. Pero malakas ang kutob namin na buhay po sila. Nandito lang sila sa palutang-lutang. Sana po may awang Diyos. Baligtas po sila. Kasi sila lang pong pag-asa amin sa pamilya. Mga anak po namin. Ano lang pong pinanghawakan namin ngayon. Magaligtas po sila. Yan po lahat po sila. At kanina nga dininig na ang kanilang panalangin ng mailigtas ang lahat ng mga nawawalang mangingisda ng dumaang cargo vessel na MVC Palace. Nasa maayos na silang lagay ngayon. Giit ng Pag-asa, sapat naman daw ang kanilang abiso na may low pressure area nang maglayag ang FB3M's Wolf. Pero may mga pumalaot pa rin. Sa Hagonoy, Bulacan nga may 4 na malalaking bangka ang lumubog. Hindi pa matiyak kung may nasawing mangingisda pero ang mga nakaligtas pinilit daw lumangoy sa Pampang para masagip ang mga sarili. Batay sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 2 ang patay habang 1 naman ang sugatan at 12 ang nawawala. Sa ngayon ay tuluyan ang nakaalis ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Dodong. Pero ayon sa Pag-asa, isa na namang namumuong sama ng panahon o low pressure area ang namataan 800 kilometro silangan ng Southern Mindanao. Hindi naman ito inaasahang magiging bagyo sa susunod na 24 oras. Gayunman, isinailalim na ang buong lalawigan ng Maguindanao sa state of calamity matapos malubog sa baha ang 11 bayan dito dahil sa ilang araw ng pag-ulan. Para sa Saksi, Lia Manyalak nag-uulat. Ilang magulang naman ang umalma sa panukalang ilipat sa buwan ng Setyembre ang pasukan. Pero ang ilang estudyanteng aming nakapanayam, pabor sa panukala. Saksi si Jay Sabale. Muli ang usapin sa kung dapat bang ilipat ang simula ng pasukan sa Setyembre sa halip na Hunyo para di masayang mga araw ng klase dahil sa suspensyon tuwing masama ang panahon. Pero mga nakausap kong estudyante at magulang hati sa issue. Ang ilang magulang gusto sa Hunyo pa rin ang pasukan. May bagyo rin naman ng September. Kaya okay lang na mag-opening ng June. Kasi ganun din naman pag September, nagkakaroon din naman ng bagyo. Mas maganda pa rin, June pa rin ang start talaga. Mas marami silang matututunan yung sa haba ng Kesa kung sa September mag-start, syempre medyo maikli na lang ang panahon. Pero mga estudyante ito, mas gusto raw sa Setyembre. Kasi po malay mo bumaha po at masyado rin po mapapaunti po yung klase at lagi po nasususpinde. Kaya mas maganda na lang po kung maging September na lang po yung pasok. Mas okay po. Bakit? Kasi mas masarap pag-bakasyon eh. Ang pagkakahati-hating ito ang dahilan kung bakit balak munang magsagawa ng konsultasyon ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera D. Bago tuloy ang buhayin ng panukalang ilipat ang pasukan sa Setyembre imbes na Hunyo. Magkaroon tayo ng public hearing regarding this matter. Mapulsuhan natin ang kagustuhan ng ating mga magulang ng mga nag-aaral. Ayon mismo sa Pag-asa, tuwing mga buwan ng Hulyo, Agosto at Setyembre na itatala ang pinakamaraming bagyo sa buong taon. Gayunman ayon sa Pag-asa, hanggang sa Disyembre raw talaga ang tag-ulan sa tropical countries gaya ng Pilipinas at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Pero kung titignan, ayon sa DepEd, ang Singapore at Malaysia sa Enero na nagsisimula ng klase pagkatapos ng tag-ulan. Pinag-aaralan namin mabuti yung mga mungkahing gawing Setyembre ang simula ng pasukan imbes na Hunyo ng bawat taon. Pero